Anong buhay meron ka ngayon? At sa anong paraan ka nabubuhay? Iba't ibang dahilan, iba't ibang paraan, pero para saan ka nabubuhay? Ito ang dahilan ng ibang tao at tignan mo kung isa ka dito. May mga tao na nabubuhay sa nakaraan, kahihiyan at panghihinayang. Ito ang mga tao nakakulong sa kanilang nakaraan. Ito ang kumokontrol sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Tayo ay produkto ng nakaraan, pero hindi dapat tayo maging alipin nito. At may mga tao na nabubuhay na merong sama ng loob at galit. Hindi nila mabitawan ang sakit, at paulit-ulit itong sumasariwa sa kanilang kaisipan. At dahil dito patuloy nilang sinasaktan ang kanilang kalooban at pinahihirapan ito. At may mga tao naman na nabubuhay sa takot. Resulta ito ng iba't ibang karanasan at trauma, at mataas na hinihingi ng kanilang pamilya at ibang pang mga tao. Dahil dito marami silang napapalagpas na pagkakataon ng dahil sa kanilang takot. At nakakulong sila sa sarili nilang takot. May mga tao naman na nabubuhay sa mga material na bagay. Laging hinahangad ang mga bagay na sa tingin nila ay magbibigay ng kasiyahan sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi nakokotento kung ano meron sila at patuloy na naghahanap ng bago. At iniisip nila na kapag meron sila, mas nagkakaroon sila ng halaga. At ang pagkakaroon ng salapi ay nagbibigay ng seguridad sa kanilang buhay. At may mga tao na nabubuhay para sa iisipin ng ibang tao. Lagi nilang iniisip kung paano nila maabot ang expectation ng iba, kaibigan, asawa, magulang at iba pa. Isa sa pwedeng humila sa iyo pababa ang pag-iisip sa kung ano ang sasabihin sa iyo ng iba. At nakokontrol ka sa kung ano ang iisipin ng ibang tao. Sabi ng Panginoon, walang makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. At ngayon paano mo nga ba malalaman ang tunay na layunin mo sa buhay? Ano nga ba ang dapat mong maging mindset para sa isang makabuluhang buhay? Alamin mo ang halaga ng buhay. Ang pinamalaking trahedya sa buhay mo ay hindi kamatayan kundi mabuhay ka ng walang layunin. May plano ang Diyos sa buhay natin at sa Kanya natin iyon makukuha. Kapag nalaman mo ang purpose ng buhay mo, magiging madali ang lahat. Dahil iugnay mo ang iyang mga desisyon at plano sa buhay na naayon sa iyong layunin. At ito ay iugnay mo sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi mo alam ang purpose mo, iba't ibang mga bagay at desisyon ang iyong magagawa at magbibigay ito sa iyo ng iba't ibang mga problema. At hindi mo magagawa ang lahat ng bagay. Meron tayong oras na sapat lang para sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. At pag nalaman mo ang purpose mo sa buhay, ito ay magbibigay ng direksyon at focus sa buhay mo. Walang ibang makakapigil sa isang focus na buhay. Kalimutan mo ang nakaraan at magpatuloy sa buhay. At magkakaroon ka ng magandang motibo para magpatuloy. Ito ang tunay na kaligayahan, ang mabuhay para sa isang dakilang Diyos. At ito rin ang maghahanda sa atin sa susunod na buhay kung saan makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Maraming mga tao ang gumagawa ng legacy dito sa mundo. Pero sa huli, hindi lang basta ang masasabi ng ibang tao ang mahalaga, kundi ano ang sasabihin ng ating Panginoon Diyos. Lahat ng bagay dito sa mundo ay iiwan natin. At lahat tayo ay haharap sa ating Panginoon. At may mahalagang dalawang tanong na dapat mong paghadaan. Una, ano ang ginawa mo para sa ating Panginoon Jesus? Tinanggap mo ba siya? Minahal at pinagkatiwalaan. Na siya ang daan, katotohanan at buhay. At pangalawa, ano ang ginawa mo sa mga bagay na binigay ko sa iyo? Ano ang ginawa mo sa buhay mo, lahat ng talento, lakas, oportunidad, at mga kakayanan na ibinigay ng Diyos sa iyo? Inialay mo ba ito sa Diyos o sa iyong sarili lamang?